Bago tayo magsimula, nasa screen ang sample ng Salvame t-shirt. Meron din tayong buy 3 promo. Message lang sa Facebook page ng JD Clothing para maka-order. Yun lamang. Simulan na natin ang kwento. Maraming salamat, mahal na hari. Sa ngayon babalik na ako sa aking mundo. Nasa maayos ng kalagayan si Haring Dungon. Nasa ligtas na ding mga kamay ang kanyang anak. Kung nasa mundo ng mga tawang mangkukulam, mas makakabuti sigurong doon kami magtuos. Wika ni Gascon. Ngunit tumutol si Ragon at ang hari ng mga dalunganon. Hindi maaaring dalhin mo sa mundo ng mga tao ang labanan, Gascon. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang ang mangkukulam ang kakalabanin mo. Kung natatandaan mo, kakampi niya ang kakambal ni Haring Dungon na may sariling mga kawal. Wika ni Ragon. Tama ang prinsipe. Bakit hindi natin subukan painan siya papunta dito sa aming karyada? Ito lang ang bahagi ng kabilang mundo na halos wala ng pag-asang bumalik pa ang buhay. Tugon ng dalawang pinuno. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Gascon. Napagtantong tama ang kanilang sinabi. Maaring lumala ang sitwasyon. Marami ang maaaring madamay kung sakaling sa mundo ng mga tao nila lalabanan ang mangkukulam. Hayaan niyo muna akong pag-isipan ng lahat. Isaalang-alang natin ang kaligtasan ng lahat, hindi lang ng mga tao, kung hindi pati ng mga elemento. Minsan ang nadamay ang ilang inosente sa kaguluhang ito at ayoko nang mangyari pa uli ang bagay na yun. Wika ni Gascon. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, dumating ang mga tikbalang na sumundo sa mga tauhan ni Ragon. Nandito na ang mga mangangabayo, Gascon. Sabihin mo sa kanila ang kailangang gawin. Agad tinipon ni Gascon ang mga mangangabayo. Ibinigay ang kanyang utos. Nakiisa din si Haring Arbak sa balak nito. Malakas ang pangamoy ng aking mga kawal. Alam kong malaki ang may tutulong nila sa paghanap. Hindi basta-basta ang mangkukulam na kalaban natin dahil nagawa niyang pasunurin sa mga gusto niya ang kakambal ni Haring Dungon. Wika ni Haring Arbak. Ginamit ng kalaban ng kahinaan ng kapatid ko ang pagnanasa nitong makuha ang trono at pagkagahaman sa kapangyarihan. Mga bagay na nagbibigay ng kahinaan sa kahit sino man. Wika ni Haring Dungon. Alam nilang maaaring magbunsod ng isang digmaan ang kaganapan. Lalo pa at dati nang may hidwaan ang mga dalunganon at dalakitnon. Ipagpatawad mo, Haring Dungon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi makikisali sa gulo ang mga diwata. Ilang taon pa lang ang nakakalipas simula nang magkaroon ng kasunduan ang hari ng mga dalakitnon at ang aking amang hari. Kaya hindi ito maaaring baliin. Huwag kang mag-alala dahil wala kaming papanigan. Maging ang mga dalakitnon ay hindi rin namin kakampihan kung sakali mang may mangyaring digmaan. Tugon ni Ragon. Hindi na natin hahayaang umabot pa sa ganun. Kaya kailangan nating maging mapagmatsyag sa lahat ng oras. Lalo na sa mundong ito. Hindi natin masasabi kung anong mga hakbang na gagawin ng mangkukulam. Sa ngayon, magpapaalam na muna ako. Ragon, maaari bang samahan mo ko sa iyong ama? Wika ni Gascon. Samang-ayon si Ragon.
Nung mismong oras na yon ay nagsimula silang maglakbay pabalik sa kaharian ng mga diwata. Kailangan nating makarating sa kaharian nyo sa lalong madaling panahon. May alam ka bang mabilis na ruta, kaibigan? Tanong ni Gascon. Meron. Ngunit kakailanganin natin dumaan sa kaharian ng mga dalunganon at alam mong mapanganib yon. Tugon ni Ragon. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi na sila mangangahas pang salakayin tayo matapos ng ginawa ko sa kanilang kaharian. Takot na ang mga yon. Kung yon ang pinakamabilis na daanan, yon ang tatahakin natin. Wala nang nagawa pa si Ragon. Sinunod nito ang gusto ng kaibigan. Isa pa, tiwala naman ito sa kakayahang taglay ni Gascon. Mabilis na naglakbay ang magkakaibigan. Sa tulong ng mga tikbalang, nagawa nilang iwasan ang mga nakalagak na patibong sa paligid. Mabilis din nilang narating ang kaharian ng mga dalunganon at maayos namang nakatawid. Narating nila ang mismong pasukan ng kaharian ng mga diwata. At mula doon, sinabi ni Ragon na magpahinga sila sandali. Kailangan muna nating huminto. Papaunahin ko ang isa sa mga mangangabayong kasama natin upang masabihan si Ama na nandito ako at kasama kita. Kahit kilala ka ng aking ama, hindi ka pa din sasantuin ng mga alaga niya sa paligid. Wika ni Ragon. Ilang minuto silang nag-antay sa labas ng syudad hanggang sa makita nilang paparating ang ilan sa mga kawal ng hari. Mukhang nandito na ang mga sundalo nyo, Ragon. Napatingin si Ragon. Nagulat nang makita ang mga sundalo. Hindi ito ang karaniwang kasuotan nila. Mukhang may mali dito Ang kasuotan ng mga sundalo ni Ama, mga gayak pang digma. Anong nangyayari? Kawal, magsalita ka. Utos ni Ragon. Ang sabi po ng inyong ama, pangkalahatang paghahanda para sa isang digmaan. Nagkatinginan sila Gascon at muling nagtanong ang prinsipe. Digmaan, sino ang kalaban ni Ama? Wala akong alam tungkol dito. Ang mabuti pa, ako na mismo ang kakausap sa kanya. Dali-daling umalis si Ragon kasama si Gascon. Pagdating sa palasyo, hinarap ng prinsipe ang kanyang ama, na nooy naghahanda na din ng kanyang kasuotang pangdigma. Mabuti at dumating ka na. Ikinalulugod kong makita ka dito, kaibigan kong manggagamot. Sabihin mo, nakapagpasya ka na bang pumanig sa akin? Tanong ni Haring Zaar. Hindi yun ang dahilan ng pagpunta ko, kamahalan. Ngunit sa palagay ko huli na ang lahat. Kung inyo pong mamarapatin, sino ang kalaban nyo? Wika ni Gascon. At kagaya ng hinala ng binata, nahuli na nga sila ng dating. Sa kahilingan ng hari ng mga dalunganon, dadalo ang mga diwata sa digmaan laban sa mga dalakit nun. Nais nilang sakupin ang teritoryo ng mga dalunganon at ito ay labag sa ating pinagkasunduan. Walang mataas na uring elemento ang maaaring manakop. Napailing si Gascon sa mga narinig. Alam niyang nalinlang ng kalaban ang hari ng mga diwata. Kasabay nito, napagtanto din ng binata kung gaano kalakas ang kanilang kalaban. Mawalang galang na, Haring Zaar. Ngunit sa palagay ko, nalinlang kayo ng kalaban. Ang humiling sa inyo, hindi ang totoong Haring Dungon. Yun ay ang kanyang sukab na kakambal. Wika ni Gascon.
Ngunit alam nito na mahihirapan siyang kumbinsi ng hari. Alam mo bang malaking pagkakasala ang magbigay ng maling paratang sa isang maharlika? Kamatayan ang katumbas nito. Kaya mag-iingat ka sa mga sasabihin mo, tao. Tugon ng hari. Hindi ako nagbibigay ng maling paratang. Pakiusap, Haring Zar. Antayin niyong bumalik ang ilang inatasang magbatsyag sa lugar ng kalaban nang kayo mismo ang makarinig ng kanilang pag-uulat. Muling wika ni Gascon. Maging si Ragon ay nakiusap na din sa kanyang ama. Ngunit kagaya nga ng inaasahan nilang magkaibigan, hindi na mababago ang pasya nito. Pati ba naman ikaw, Ragon? Ang mabuti pa, itigil niyo ang kaibangang ito. Ihanda mo ang iyong armada. Alis tayo papunta sa teritoryo ng mga aristokratang dalakit noon. Gaya nga ng kasabihan, kung ano ang puno ay siya din ang bunga. Nagmatigas si Ragon. Hindi nito sinunod ang ama. Nagalit ng husto ang hari dahil alam niyang halos kalahati ng kanilang puwersa pinamumunuan at sumusunod lamang sa utos ni Ragon. Pasensya na, ama. Ngunit hindi ko papakilusin ang aking mga tauhan papunta sa isang walang kwentang labanan. Gumising ka. Pakinggan mo ang pakiusap ni Gascon. Hindi kami naparito upang magbigay sa iyo ng kasinungalingan. Muli akong makikiusap, mahal na Haring Zar. Antayin niyong dumating ang ilan sa mga kasamahang inutusan. Pakinggan niyo ang kanilang sasabihin. At kung sa tingin niyong nagsisinungaling ako mismo ang mag-aabot sa inyo ng patalim na ito upang putulin ang aking ulo. Wika ni Gascon. Sabay pakita ng espadang hiniram niya kay Ragon. Talagang kahit kailan, pinahanga mo ko, binata. Walang pangkaraniwang mortalang nakahawak ng espada ni Ragon. Ito ay pinanday gamit ang apoy mula sa sinag ng araw, at ang bakal nito ay mula sa pangil ng kidlat. Panghawakan mo ang sinabi mo. Aantayin ko ang pagdating ng iyong mga kaibigan. Nakahinga ng maluwag si Ragon nang magpasya ang kanyang amang kumalma. Alam ng prinsipeng walang makakapigil dito. Laking gulat niya dahil sa kauna-unahang pagkakataon. May isang nilalang ang nakapagpasunod sa kanya. Salamat naman at nakinig sa'yo si ama. Pero alam mo ba, ito ang unang beses na nakinig ang matandang yun sa iba. At hindi lang yun, sa isang mortal pa. Wika ni Ragon. Hindi ko nga din alam kung saan ko kinuha ang tapang na yon, kaibigan. Pero ang alam ko, kailangang may gawin ako. Apektado ang parehong mundo natin kung sakaling magkaroon ng digmaan. Tugon ni Gascon. Yun din ang iniiwasan ko, kaibigan. At isa pa, alam kong nasa maling pag-iisip si ama. Kaya ako tumayo sa tabi mo kanina. Habang nag-uusap ang dalawa, nagdatingan ang mga ngabayo ni Ragon. Kasama nito ang ilang tikbalang na inutusan ni Gascon na magmatsyag sa mundo ng mga tao at sa teritoryo ng mga dalunghanon. Dali-dali silang pinapasok sa palasyo upang magbigay ng ulat tungkol sa mga pangyayari. At dito palang naliwanagan si Haring Zaar. Papaanong nangyari ang sinasabi niyo? Hindi ko lubos maisip kung papaanong nahulog sa patibong ng kanyang kakambal si Haring Dungon. Alam kong hidwaan ng magkapatid at sila din ang pinagbula ng lahat ng digmaang sa mundong ito.
Pero papaanong nagpasakop sa isang mortalang kakambal ng hari? Tanong ni Haring Zara. May inala po kaming kagaya ko ang may kagagawan. Isang taong may kapangyarihang pasunurin ng isang engkanto. Mapanganib ang taong yun. Kaya sa lalong madaling panahon kailangan natin siyang pigilan. Haring Zara, hilingin ko po sa inyong wag ituloy ang pakikidigma sa mga dalakit nun. Sa halip ay pagtibayin niyo ang depensa ng syudad laban sa pag-atake ng kalaban. Magpadala din po kayo ng mga mensahero sa syudad ng mga aristokratang engkanto upang ipalaman nangyari. Kailangan kong bumalik sa aming mundo at tignan ko anong pwede kong maitulong. Tugon ni Gascon. Matapos ang pag-uusap ay kaagad nang umalis ang binata. Muling sumama si Ragon sa mundo ng mga tao. Sa pagkakataong ito, nagkunwari siya bilang tao. Ay nako, nakakapanibago maging tao. Napakabigat ng katawan ko. Parang bigla akong nanghina. Wika ni Ragon. Sa una lang yan, kaibigan. Makalipas ang ilang oras, masasanay ka din. Sa ngayon, umuwi na muna tayo sa bahay ko. Doon mas makakapagpahinga ka ng maayos at para masanay mo ang sarili sa bagong katawan. Lumipas ang buong araw. Nagawang masanay ni Ragon sa katawang tao. Kaya nagpa siya ang dalawa na hanapin ang mangkukulam na nanlilinlang sa akambal ni Haring Dungon. Kinabukasan ay maagang bumaba ng bayan ang dalawa upang simulan ang paghahanap. Inasahan ni Gascon na maninibago ang kaibigan sa mga makikita. Ngunit namangha ito dahil nakikiayon si Ragon sa daloy ng buhay sa mundong iyon. Paano mong nakasanayan ang gawin naming mga tao? Ang sabi mo, hindi ka pa nakakapunta sa ganitong lugar. Tanong ni Gascon. Halos pareho lang din ang senaryo, kaibigan. Ang pinagkaiba nga lang, sa amin ginto at pilak ang pinagpapalit sa mga produkto na gusto naming bilhin. Nagulat nga ako dito. Papel ang ginagamit nyo sa komersyo. Paano tong dala kong ginto? Anong gagawin natin dito? Natawa ng husto si Gascon sa tanong ng kaibigan. Mahahalatang walang kamuwang-muwang ang prinsipe sa mundong ginagalawan. Alam mo, Ragon, huwag kang lalayo sa akin. Madali kang maluloko ng mga nasa paligid mo. Marami ang tuso, kaya huwag kang makikinig kahit kanino maliban sa akin. Sakay ang dala mong ginto, huwag mong ilalabas. Kapag nakita ng mga tao yan, pagkakaguluhan ka. Maglabas ka ng 1 o 2 butil. Papalitan natin yan ng perang ginagamit dito sa amin. Paliwanag ni Gascon. Namangha si Ragon dahil ang inilabas niyang 2 butil ng ginto napalitan ng napakalaking halaga ng pera. Siguradong marami tayong mabibili gamit ng pera na to. Anong gusto mo, kaibigan? Tanong ni Ragon. Wala akong gusto, kaibigan. Itago mo na muna yan. Mamaya may paggagamitan tayo ng pera. Doon tayo sa bandang likod. Naroon ang sadya kong tao. Dali-daling naglakad ang dalawa papunta sa likod ng palengke. At kagaya ng inaasahan, namataan sila ng ilang masasamang loob. Hinarang sila ng mga ito at sapilitang kinuha ang perang dala ni Ragon. Kung ako sa inyo, ibigay niyo na sa amin yung perang yan. Kung hindi, masasaktan kayo. Wika ng lalaki habang tinututukan ng patalim sa leeg si Gascon. Itigil niyo to, mga kaibigan. Dahil wala kayong mapapala. Ganito na lang. Iwanan niyo kami at walang mangyayaring masama sa inyo.
Natawa ang grupo ng mga kalalakihan sa sinabi ng binata. Ngunit laking gulat nila nang biglang mamilipit sa sakit ang isang kasama. Hindi ba sinabi ko sa inyo, isang pagkakataon lang ang kaya kong ibigay. Kaya kung ako sa inyo, gagamitin ko na ito para makalayo sa amin. Muling wika ng binata. Ngunit sadyang porsegido ang mga kalalakihan. Sabay-sabay nilang sinugod si Gascon. Laking pagtataka ng grupo dahil sila mismo ang nagkatamaan. Ay nako, hindi talaga kayo marunong makinig. Sige, pagbibigyan ko kayo. Sa isang kumpas ng kamay ng binata, biglang nabitawan ng mga kalalakihan ang hawak na sandata. At sa ikalawang kumpas, bigla naman silang napaluhod. Nanonood lang si Ragon sa ginagawa ng kaibigan. Manghang-mangha ang prinsipe sa taglay nitong kakayahan. Tuloy-tuloy ang ginagawang pagpapahirap ni Gascon sa mga kalalakihan hanggang sa sumuko na ang mga ito. Dali-daling nagtakbuhan ang mga tulisan hanggang sa tuluyan na silang makalayo. Dito na nagsimulang magbato ng katanungan si Ragon. Kakaiba ang kapangyarihang iyon. Niwanlaman lang akong nakitang enerhiyang lumabas sa kamay mo. Anong tawag sa pamamaraang iyon, kaibigan? Sa mga dalubhasa dito sa mundo namin, ang tawag nila sa kakayahan ko ay telekinismo. Pero para sa akin, simpleng kakayahan lang sa pagpapagalaw ng mga bagay. Ito ang unang itinuro ng aking guro nung bata pa ako. Teleke ano? Ano yun? Kapangyarihan ng pag-iisip. Kapag nagawa mo itong pag-aralan at masanay ang isipan, magagawa mong magpakilos ng kahit anong bagay. Kahit gaano pa ito kabigat o kalaki. Pero depende pa din ito sa antas ng kakayahan mo. Pero mamaya na nga natin pag-usapan. Sa ngayon, puntahan muna natin si Tatang Ben. Pag-uusap ng dalawa. Ang tinutukoy ng binata ay isang kilalang mantatawa sa lugar. May kakayahan itong humanap ng kahit anong nawawalang bagay. Kaya din itong tumukoy ng mga magnanakaw, mangkukulam, o hindi kaya naman basahin ang isip ng isang tao sa pamamagitan ng pagtitig lang. Papasok pa lang sa eskinita, agad nang naramdaman ng binata ang presensya ni Tatang Ben. Maging si Ragon ay natahimik sa isang tabi. Himala! Napasyal yata ang alibughang mag-aaral ni Urang Timot. Anong maitutulong ko sa iyo? Wika ni Tatang Ben. Mapagpalang araw sa iyo, Tatang Ben. Naparito kami ng kaibigan kong Diwata! Huwag kang magtaka. Dahil kahit anong gawin mong pagbabalat kayo, hindi mo may tatago sa akin ang totoo mong anyo. Bueno, sige. Ituloy mo na ang sasabihin mo, Gascon. Wika ni Tatang Ben. Kagaya nga po ng sinasabi ko, kailangan ko ang inyong dalubhasang isipan sa paghanap ng isang mangkukulam. Kakaiba ang kakayahan nitong magtago, Tatang. Kahit ang magaling na tagatugis ng mga engkanto ay nahihirapang hanapin ang huklubang iyon. At ang mas matindi pa, nagawa nitong linlangin ang isang mataas na uri ng engkanto. Pagpapaliwanag ni Gascon. Hindi ako maaring magkamali. Parang kilala ko ang tinutukoy mo, Gascon. Ngunit masyadong mapanganib kung kukumprontahin mo siya. Sa antas mo ngayon, kahit pa ilang batalyong kawal ng engkanto ang dalihin mo, hindi mo siya matatalo. Wika ng matanda. Dito na nagsimulang mag-alala si Gascon.
dahil ni minsan ay hindi pa nagkamali si Tatang Ben. Ano pong maaaring gawin, Tatang Ben? Baka may paraan pa para matalo namin siya. Nakikiusap po ako. Nakasalalay dito ang balanse ng lahat ng buhay sa mundo. Sa oras na magtagumpay ang plano ng mangkukulam, siguradong katapusan na ng lahat. Pakiusap ng binata. Sandaling nanahimik si Ben. Maya-maya ay kumuha ito ng kandila at inilapag sa lamesa. Ngayon, hawakan mo ang kandilang yan. Pero bago ang lahat, nais kong malaman kung nakita mo na ba ang kalaban niyo? Tanong ng matanda. Opo, sa katauhan ng isang nagpapanggap na hari. Tugon ng binata. Tumango si Tatang Ben at muling kinuha sa kamay ni Gascon ang kandila. Pumasok uli ito sa kwarto. At nang lumabas ay meron itong dalang patalim. Teka, sandali lang po, Tatang. Ano pong gagawin niyo sa patalim na yan? Tanong ni Gascon. Kailangan ko ang dugo mo. Sa pamamagitan nito, mas madali kong malalaman kung ano ang kinakarap mo. Baka sakaling magamot ko pa ang kabaliwan mo. Biglang napakamot ng ulo si Gascon. Dahil kahit siya, alam na kabaliwan ang makisali sa gulo ng kabilang dimensyon. Alam ko po, Tatang. Pero kung hindi po ako kikilos, siguradong marami ang mapapahamak. Kaya unawain niyo po sana ako. Tugon ng binata. Hindi nagsasalita si Tatang Ben. Bigla nitong hiniwa ang palad ni Gascon. Laking pagtataka ng binata dahil hindi man lang siya nakaramdam ng sakit. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Abangan natin ang susunod na episode. Muli maraming salamat at sana huwag niyo kalimutang mag-comment at mag-like. Paalam.